Hello, good day mga parts. So ayan na nga at kanina habang nag-i-scroll ako ng mga photo sa aking gallery, nakita ko na naman itong mga videos na naka-imbak dito sa gallery ko. And bigla ko na naman na-miss yung mga tao sa bahay, lalo yung mga pamangkin ko, sina nanay, mga kapatid ko. Ay naku, nakakamiss. Parang gusto ko tuloy bumalik at umuwi na naman sa Iloilo. So, tong video pala na to, ito yung last 3 days namin na pananatili doon sa Iloilo. So, naisipan ko na bago kami magbiyahe pauwi dito sa Manila, sabi ko sa kanila, maligo muna tayo kako. At para makapag-banding na din kami sa last 3 days namin na pananatili doon sa Iloilo. At ayan na nga, pagdating namin sa loob ng resort, aba, tingnan nyo naman masyado silang excited at lumublob agad sila sa pool pagdating namin. And alam nyo ba, sa bahay pa lang nagbihis na ng mga swimsuit yung mga yan para sa panligo nila. Ganun sila ka-excited. Buwan na din kasi yung mga nakaraan na kabalik sila ng pool at saka maligo. And this time kasama na nila si Bibi, yung anak ko. Mainam yan kako na bago kami magbiyahe pa uwi dito sa Manila, nakapag-banding sila ng mga pinsan niya. In a nice way, syempre. Naalala ko tuloy ng mga ganitong edad din ako. Pagpupunta kami ng mga resort o di kaya sa mga dagat, ay nako, mga alas 9 pa lang or alas 8 ng umaga pagkadating namin. 24 Kung pwede pa lang na maligo ng 24 hours, siguro maliligo ako ng 24 hours. Ganyan din yung mga bata, mga pamangkin ko. Walang keme-keme sa paliligo yung mga yan. Kahit nangingitim na yung mga bibig, hala, sige. Malapit lang din pala tong resort na to sa bahay namin. Nakalimutan ko yung pangalan ng resort. Ano nga yun? And alam nyo kung anong maganda sa lugar na to. Kasi magbabayad ka lang ng entrance fee mo. Like, I think 90 pesos ata yung binayaran ko per head kung hindi ako nagkakamali. Tapos pwede ka lang maligo. Okay lang kahit hindi ka kumuha ng cottage mo, pero mas maganda kumuha ng cottage mo with only 200 pesos. Mae-enjoy nyo na yung bonding with your family or other relatives or friends or barkadas or anyone na gusto mong makasama. Ayun, Villaluz pala kung hindi ako nagkakamali. Yes, Villaluz, malapit siya sa plaza ng Putotan. Buti na lang talaga at ang dami kong na-stack na mga photos tsaka video sa cellphone ko para sakali na kung ma-miss ko man sila, meron akong mapapanood palagi. And ang swerte talaga ng mga tao sa generation ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi ngayon, kahit saan, meron ng cellphone, meron ng social media. Pwede mo nang i-share yung mga bagay na gusto mong i-share. Or pwede mo nang makuna ng mga videos, mga litrato, yung mga bagay na gusto mong kunan ng litrato at kunan mo ng mga videos. Diba parang nakakatuwa lang? Kasi dati, yung mga taong nakakakuha lang ng mga videos at saka nakakasave lang ng mga photos, tsaka kung ano-ano pa, yung mga taong may mga privilege lang. Ngayon, wala na. Kahit sino, pwede na. Tulad niyan, yung simpleng pag-upo-upo ko dyan, nabibideo ko na. Huwag nyo na lang papansinin yan. Gusto kong itulak yung sarili ko dyan sa pool eh. Anyway, since kami yung pinakauna-unahan na customer nila na pumasok, bininilagan na namin yung kanilang pool. Tingnan nyo naman yung panganay ko na pamangkin, akala niya. Siya yung may-ari ng pool. Tingnan nyo naman kung makatampi sa wakas. Sen, pag napanood mo to, wag kang magtatampo sa akin, voice over lang to. And na-miss ko lang talagang makipagkulitan sa inyo kaso since wala naman kayo dito and wala din naman ako dyan, dito ko na lang sa voice over gagawin, ha? Pero na-miss ko kasi talaga makipagbanding sa mga pamangkin ko, lalo dun sa may dalawang dalagingging sa bahay. Ay nako, nakakamiss makipagbanding sa kanila. Ayan, at nagpo-post na naman ako dyan. Ay nako, bakit ba naman kasi ako nagpo-post dito? Ay, gusto ko na lang tuloy itulak yung sarili ko dito. Makaalis na nga lang, feeling Ivana Alawi eh. Ayan, so since wala akong videographer, syempre kukunin ko na naman yung cellphone. Alangan naman na sinong kukuha ng cellphone, syempre ako, kasi ako yung may-ari. Tsaka syempre ako din yung kukuha ng video kasi wala namang magbibideo sa amin kundi ako lang. And so ayan na nga, habang nag-aantay kami ng iba pa naming mga kasamahan, ayan, at umupo muna ako, naghanap ng pwesto at ayan, nag-selfie na naman since wala pa naman sila. Bilay, sing daw sa piho eh. Agi, singa akarag. And so, ayan na nga. At kanina pa ako inayaya ng anak ko na maligo na. Bumaba na ako and naglaro na kaming dalawa. Ayan, nakita nyo naman. At binabasa ko siya ng binabasa ng tubig. Nakikipaglaro din siya sa akin, no? Maya-maya pa nga ay nakisali na din yung mga pamangkin ko na makukulit. Namimiss ko na naman tuloy sila. Ay nako. Buti nga at yung anak ko kahit maliit eh. Game na game din na nakikipaglaro sa mga ate niya pati sa akin. Naaalala ko na naman dati-rati pag naliligo kami sa mga resort, kami yung nakikipaglaro sa mga matatanda. Ngayon naman nabaliktad, ako na yung nakikipaglaro sa mga bata.
Kasi ako na yung matanda. Ay nako, ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Parang kailan lang ang dami ko pang sipon gusgusin at bulilit na bulilit. Ngayon magiging senior citizen na ako sa susunod na mga araw tsaka mga taon. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Nanay na ako. So ayan na nga at napagod na ako sa pakikipaglaro sa anak ko tsaka sa mga pamangkin ko. Kaya pumunta na ako dyan sa may adult pool at medyo may kalaliman ng konti. Kaya sabi ko sa mga pamangkin ko tsaka sa anak ko, wag silang pupunta dito sa may malalim na bahagi ng pool kasi mahirap na at baka sila'y malunod kako. So ayan na nga at naglangoy-langoy. Sandali, ako ba yan? Ako ba talaga yan? Ay sandali, palaka ata yan Daw manuwit may lahi ka pa ka. Dito ko napagtanto na pinaglihinga talaga ako sa palaka. Hala, sige, balpalinga lang nan. Birahite, daw ayam lang. Medyo matagal na akong hindi nakaligo sa pool, kaya nagbabad talaga ako ng husto dyan. Ay nako. And sabi ko sa pamangkin ko kasi siya yung kumukuha ng video, wag niyang igalaw-galaw yung cellphone kako at baka sumakit yung mata ng mga manunood. At ayan na naman, at nung napagod na ako kakalangoy, ayan, at nag-selfie-selfie nga na naman ako. Ang sarap ko na talagang ilublob dyan sa pool. So, nagpahinga muna ako ng konti dyan. Tsaka, binivideo ko yung sarili ko. Picture-picture kunyari. Pero wala naman talagang kumukuha ng picture sa akin. Nilapag ko lang yung cellphone ko. Ang sabi ko, i-screenshot ko na lang pagkatapos kako. Since wala naman na ako mautusan kasi puro busy yung mga kasama ko dyan. And ayan na nga, at maya-maya pa, sabi ko, babalik na naman ako sa pool kako. At dito na naman ako kukuha ng mga photos kako. So, ayan na nga, at pagbaba ko, kumuha ako ng video. Tapos, sabi ko, screenshot ko na lang mamaya ako pagkatapos. Ano-ano man si Pia Words, bakag si Ivana Alawi man. Daw sa piho lang pusing-pusing. Unami, tiklod sa pool ha. So, hayaan nyo na yan. And pagbigyan nyo na ako, minsan lang naman yan. And pagpasensyahan nyo na din pala kasi merong nagpupukpukan sa background ko kasi may ginagawa yung asawa ko, may tinatapos siya na gawain. And so, ayan na nga, at maya-maya pa may mga dumating na din na ibang maliligo sa pool. Tapos yung mga pamangkin ko dyan na mga cute-cute, naglalaro sila. Ayan tuwang-tuwa sila na nagbabasaan ng tubig kahit basa na sila. Naalala ko na naman tuloy nung 7-year-old ako. Pagkatapos naliligo kami nun sa ilog, kasama ko yung mga kuya ko tsaka yung mga kapatid ko. Tapos sa sobrang enjoy namin na paliligo dun sa ilog, nakalimutan namin na tanghali na, so hindi kami nakauwi sa bahay. Ngayon, hinanap kami ni tatay at nung hindi niya kami makita dun sa may bahay, pumunta siya dun sa ilog na pinapaliguan namin. Ngayon, nung nakita niya na andun nga kami, sabi niya sa amin, walang aakyat sa inyo dito sa taas ha. Pag merong umakyat sa inyo, itatapon ko pabalik sa ilog. Ay nako. So ayun nga, at binantayan niya kami isa-isa dun. Ang tagal namin dun na nakalublob lang sa ilog. Pagkatapos nung umakyat na kami, hindi namin alam na andun pala siya na nakaabang sa amin. So ayun, alam niyo kung bakit ako natuto lumangoy. Kasi nung 7 taong gulang ako, isa-isa kami na tinapon ni tatay pabalik dun sa ilog na pinapaliguan namin. At dun ako mismo napunta sa pinakamalalim na part. And dun ako natutong lumangoy. Ikaw ba naman yung itatapon sa malalim na part na ilog pagkatapos wala ka pang kamuwang-muwang? Hindi ka matututo. Pero thankful pa din ako sa time na yun na ginawa ni tata yun sa amin. At least natuto akong lumangoy. And alam ko naman na hindi ako papabayaan ng mga kapatid ko, lalo yung mga kuya ko, kasi andun din naman sila nakasama ko. And alam ko din naman na hindi din ako papabayaan ng tatay ko na malunod kung sakali. Sayan sa mga memories na hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Sa panahon namin, ganyan katindi yung mga disiplina na nararanasan namin. Antun pa kasi nag-i-exist pa kasi dati yung corporal punishment na sinasabi Unlike ngayon na hindi na pwede. So anyway, tapos na yun. Hindi ko na maibabalik yung past. And ang dami ko pang kwento na gustong ikwento. Pero sa susunod na lang siguro. So ayan na nga, at umahon na naman ako sa pool. Ano na naman yung kalukuhan ko na ginagawa dyan? Ay, ilam. Naghalata akong karampa-rampa. Dyan ano ako ginaubrangaran man. Feeling candidate sa Miss Yoya Tunto ha. Nami itiklod sa pool. Mano ka madive? Aw. Ambi ko gani madive, ma-exercise malanggali. Mga hindi makaintindi dyan ng language ko, nako Ilonggo po yan. So hinalo ko na yung Tagalog tsaka Ilonggo. Hindi kayo makaintindi ng salitang Ilonggo, ay bahala kayo dyan pag-aralan nyo. So ayun na nga, at bigla na lang, ay may aso. Ay aso. Ay ako pala yun. Akala ko aso. Salamat talaga sa pagtapon sa akin sa ilog nung 7-year-old ako, kasi sa pamamagitan nun ang dami kong alam na mga style sa paglangoy, iba't ibang klase ng style. May
may dog style, may butterfly, may frog style, kung ano-ano pang style. Basta importante hindi malunod. So ayan na nga at nakaramdam na naman ako ng pagod kaya umahon na naman ako dyan sa may tubig and umakyat ako sa taas. Tsaka ayan na nga at maya-maya pa ay may nagigitara na. Yan pala yung pinakuha panganay na pamangkin. Kunyari nahihiya pa ay kurutin ko yung ano mo eh. Ayan na nga at maya-maya pa ay dumating na din yung ate ko tsaka yung anak niyang panganay at nakisali na din sa paliligo sa amin. Naku po at nakasama na naman ni Bibi yung kanyang paboritong ate sa lahat. Simula dumating sila dito ni na ate tsaka yung anak niyang panganay na yan. Naku hindi na lumapit sa akin yung anak ko. Ayaw na niyang sumama sa akin maligo. Gusto niya dyan palagi sa kay ate niya. And tingnan nyo naman kung gaano siya ka-enjoy tsaka tuwang-tuwa nakasama niya yung ate niya eh. Tuwing kukunin ko siya dyan sa may pinsan niya, ayaw niya talagang sumama sa akin. Sabi ko halika dito at sabay tayong maligo. Ayaw niya, ayaw niya. Kung halos pa nga lang, ayaw niyang bumaba dito sa ate niya. Kaso sabi ni ate niya, saglit lang. So ayan, at pansamantala siyang binaba ni ate niya kasi napagod ata dun sa kakahawak sa kanya, kakalangoy dun sa pool. And so ayan nga, at nagpahinga sila saglit. At ayan, bumalik na naman siya dyan sa kay ate niya. Ay nako, eto naman yung pamangkin ko na pangalawa. At ayan na nga, at wala pang isang minuto na nakapagpahinga sila, eh bumalik na naman siya. Ayan, sumakay na naman siya sa likod ni ate niya. Kasi gusto na naman niyang pumunta doon sa gitna na naman. Tuwang-tuwa yan kapag dinadala ni ate niya doon. Halos pa lang, ay nako, sayo na lang. Ganyan silang dalawa ng ate niya kapag nagkasama sila. Naaalala ko kapag pumupunta kami dun, pumapasyal kami sa bahay ni na ate, kapag katapos pagkagising niya kinaumagahan or sa hapon kapag pinapatulog siya, paglabas niya ng pintuan, pag hindi niya nakita yung pinsan niya na yan na dalaga, hahanapin niya yan. Ay nako, itong anak ko talaga na to pagdating sa swimming. Basta sinabi mo na mag-swimming tayo. Pagdating nyo yan, kahit buong maghapon yan na maligo siya dyan, nangingitim yung bibig niya, walang pakialam yan. Basta nakalublob na sa tubig yan, ay nako, good luck na lang talaga sa mag-aalaga sa kanya. Buti nga at game na game naman yung ate niya na alagaan siya. And ni minsan hindi man lang nagreklamo yung ate niya na makulit yung pinsan niya. Tuwang-tuwa pa nga siya kapag naalagaan niya yung maliit na pinsan niya. Pag pumapasyal sila dun sa bahay sa Iloilo, palagi niyang hinahanap si Gail, yung anak ko. Tingnan niyo silang dalawa, ang cute-cute nila. Ay nako, nakakatuwa, nakakakilig silang tingnan na dalawa. Parang lang silang mag-ati talaga parang hindi magpinsan. Meron na din palang ibang bata na nakikipag-join at saka nakikipaglaro dyan sa mga pamangkin ko. Yung may goggle sa ulo, hindi ko pamangkin yan. Pero yung isa na bumubuntot dyan sa ate niya, yan, pamangkin ko din yan. Anak yan ng bunso namin. And sobrang abundant ako sa mga pamangkin na puro babae. Sa asawa ko, puro din babae yun. Tapos sa side ko, puro din babae. Tapos yung anak ko, babae din. Ako po, pagdating ng araw, mapupuno ng mga binata yung bahay namin. O, yung sa panganay namin, nakikita nyo yan. Ayan, yung anak niya, babae din. Tapos yung sa panganay namin na babae, yung anak niya, babae din. Pagdating sa akin, babae din. Diba? Very abundant kami sa mga babae. Ay nako, ang saya-saya. So, ayan pala at maya-maya ay nag-ikot ako. Ano ba yan? Nabubulol na tuloy ako kaka-voice over ko dito. Kakaasar. Take two. So, ayan kako at maya-maya pa ay nag-ikot ako dito sa area na pinaliguan namin and napapansin ko ang gaganda ng mga pananim nila. So, ayan na nga at kinuha ko muna yung moment. At syempre, nagporma-porma na naman ako kunyari. Candidate ako sa Miss You. Oy, wag kayong magagalit sa akin. Kunyari lang yan. Ano ba naman kayo? Minsan na nga lang ako mag-emote dito. Pagbigyan nyo na, mapiling-piling yan. Ay, thanks. Yagi. Akala mo naman kung ano. Ay, nako, at never mind na nga lang at kukunin ko na lang tong cellphone. So, ayan nga at humanap na naman ako ng ibang anggulo para, syempre, para naman magkeme-keme na naman kung ano-ano na namang maiisip ko na kalukuhan. Pipiling-piling. Kunyari, ako kuno si Catriona Gray, kunyari lang. Mapipiling niya talaga. Ano-ano man niya lawawok ni Catriona, jaman wow. Mamaya magalit kayo sa akin at i-bash nyo ako, bala kayo dyan. So, ayan na nga at maya-maya, nakaramdam na ng pagod yung mga chikititay at ayan, kumain na muna sila bago sila bumalik sa pool. So, nag-order pala yung ate ko dyan ng pizza, tapos spaghetti, tapos 2 bote ng soft drinks na malalaki. At nakalimutan ko na kung ano pang pagkain yung in-order ng ate ko dito. And ako naman, nag-ready na ako, nagbanlaw na ako kasi babiyahe pa kami ng anak ko papunta dun sa Guimaras, dun sa may kuya ko. And binalawan ko na din yung anak ko at ayan na nga at inipitan na siya ng tita niya. And habang iniipitan siya dyan,
Nakakatulog na siya sa sobrang pagod dun sa kakalangoy. Ikaw ba naman pagdating mo ng alas 9 hanggang abutin ka ng alas 3 ng hapon anak. Andun pa din na nakababad sa pool. Siyempre, mapapagod ka talaga. Sabi ko sa kanya dyan habang iniipitan siya, sabi ko huwag kang matutulog ka ako kasi hindi pwede, pagod ka. Kasi pag natulog ka, nagaling ka sa pool ka ako, mamaya pagkagising mo, magkakalagnat ka. Usually, ganun talaga kasi yung nangyayari kapag na sobrang pagod ka. Pagkatapos bigla ka na lang matulog, lalo kapag galing kayo sa swimming. Buti at kahit papaano nakikinig naman yung anak ko. And takot naman siya na magkasakit. So kahit sobrang bigat na yung mata niya dyan, sige lang, lumalaban pa din siya na hindi siya makatulog. Ay, kawawa naman yung anak ko dito. Yung tipong gusto mo nang sumuko, pero hindi pwede kasi pag sumuko ka, matutumba ka at walang sasalo sa'yo. Kaya hanggat kayang tiisin muna kahit papaano. Darating yung araw na lalaki yung anak ko at mapapanood niya to and maaalala niya lahat ng mga kakulitan niya nung mga kabataan niya and sigurado ako magpapasalamat to kasi meron siyang mga memories na naimbak ko. And for sure, babalik-balikan niya tong mga memories na pinanggagawa naming dalawa. Kasama yung mga tiyahin tsaka mga pinsan niya. At ayan na nga at tapos na siyang ipitan ng tita niya and pumunta na siya sa akin. Tsaka siya sumandal kasi inaantok na talaga siya dyan. Ahay, kawawa naman yung anak ko. Tas maya-maya pa ay kinuha ko yung lotion para lagyan ng lotion yung balat niya para hindi mag-dry yung mga skin niya sa paliligo dun sa pool. Syempre yung pool alam nyo naman may mga chlorine yan. Pagkatapos para maproteksyonan na din yung mga balat niya kasi ilang oras siya na nakababad dun sa tubig sa pool. And habang naglalagay ako ng lotion sa kanya ay nag-uusap kami ng ate ko dyan. Hindi ko na maalala kung ano-ano mga pinag-uusapan namin dito basta nag-uusap kami dyan. Wala talagang makakatalo sa pagbabanding ng mga magkakapatid. Namimiss ko na tuloy yung mga araw na nagtitipon-tipon kami tas nagsasama-sama kami. Parang gusto ko tuloy ibalik yung mga ganong pagkakataon. Ay naku, kailan pa ulit kayo magkakasama-sama na naman ulit? Ngayon kasi watak-watak kami kasi meron na kaming kanya-kanyang pamilya tsaka kanya-kanya na mga pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya may mga pagkakataon na magsasama kami. Parang imposible ata kasi malayo kami sa isa't isa. Isa yan sa mga pinagdadasal ko sana isang araw magtipon-tipon ulit kami na magkakapatid tapos makapagbanding kami na lahat kami ay magkakasama with my father and mother kasama yung mga pamangkin syempre at mga anak ng mga anak ganun. Nakakamiss kasi yung pagkakataon na sabay-sabay kayong gumagala, sabay-sabay kayong kumakain, sabay-sabay kayong natutulog. Alam mo yun? Ay nako, mas lalo ko lang tuloy silang na-miss dun sa bahay. Well, sige lang darating dun yung araw na matutupad lahat ng mga wish ko na gusto ko sa buhay. So, ayan na nga, since 3 days na lang at uuwi na kami, hindi na namin pinalagpas yung pagkakataon at nagtipon-tipon na kami para kumuha ng selfie at mga video. So, nilapag ko na yung cellphone ko dyan at inopen ko na yung video para dire-diretso na siyang mag-record ng mga record. Pagkatapos, screenshot ko na lang yung mga gusto ko na screenshot dyan sa video. And wala na din sa hulog yung anak ko dyan kasi sobrang pagod na talaga siya. Kaya, ayaw na din niyang tumayo. Hinayaan ko na lang siya dyan na umupo sa may damuhan at baka magwala pa kako. And ayan nga at busy din si ate sa pagkukuha ng litrato sa amin tsaka selfie. Samantalang yung anak ko walang kariak-riak. Ganyan lang yung posisyon niya simula kanina pa kaya binuhat ko na lang siya. Ahay, kawawa naman yung anak ko at wala na talaga siya sa hulog. Pagod na siya. And pinuno namin ng mga litrato tsaka mga videos yung mga huling araw namin na pag-stay sa bakasyon namin dun sa Iloilo. And tuwing na mimiss ko yung mga pamilya ko dun, patuloy ko na binakbalik-balikan yung mga videos na naka-imbak dito sa cellphone ko. So hanggang dito na lang, masaya lang ako na i-share sa inyo itong isang bahagi sa buhay naming mag-iina na hindi ko makakalimutan kahit kailan. Alam kong hindi pa ito yung katapusan at madami pa kaming mga adventures na pagsasamahan. Thanks everyone for watching!